Magandang araw sa ating lahat. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang ikalawang yugto ng imperialismong kanluranin. Sa araling ito, pag-uusapan natin ang dahilan, uri, at iba't ibang epekto ng ikalawang yugto ng imperyong kanluran. Ang ikalawang yugto ng kolonyalismo ay pinasimulan ng mga kanluraning bansa na nakop at nagtayo ng imperyo ang Portugal, Spain, Netherlands, France at Britain sa Asya at Amerika. Ngunit lahat ng imperyong itinatag ng mga ito ay bumagsak bago magsimula ang ika-19 na siglo. Nawalan ng kolonya ang Netherlands at France at North America. Lumaya sa mananakop ang Latin America, subalit hindi ang Asya at Africa. Nagkaroon ng makabagong imperyo noong ika-19 na siglo sa unang yugto ng ika-20 siglo habang nagaganap ang Rebolusyong Industrial mula 1871 hanggang 1914 ay naging mabilis ang paglawak ng pagkakalundarin ng ibang lupain. Sa yugtong ito, kapansin-pansin na ang sentro sa pagkagalugad ng mga Europeo ay ang Afrika at Silangang Asya. Ano-ano nga ba ang naging dahilan ng pananakop sa ikalawang yugto? Marami ang naging dahilan sa pananakop ng ikalawang yugto. Ilan sa mga ito ay dahil sa pangangailangan sa hilaw na materyales, pagsunod sa sistemang kapitalismo, paniniwalang tungkulin at karapatan ng mga kanluranin na magpalawak ng teritoryo. Ang Manifest Destiny at White Man's Burden ay ginagamit sa rason sa pananakop. Ang Manifest Destiny ay isang doktrinang mula sa Diyos na nagbibigay ng karapatan sa United States na sakupin at palawakin ang kanilang teritoryo sa buong kontinente ng Hilagang Amerika. Samantala, ang White Man's Burden ay paniniwalang tungkulin ng mga Europeo na panaigin ang kanilang maunlad na kabiasnan sa mga katutubong kanilang masasakop. Iba-iba ang kolonyang itinatag sa ikalawang yugto ng imperialismo. Ito ay tinatawag na protectorate. Ang ibig sabihin ang pagbibigay ng proteksyon ng makapangyarihang bansa laban sa paglusob ng ibang bansa. Samantala, ang concession ay ang pagbibigay ng espesyal na pahintulot sa pagninegosyo. At ang panghuli ay tinatawag na sphere of influence. Ang ibig sabihin nito ay isang maliit na bahagi o lugar ng bansa na kontrolado ang pamahalaan at politika ng makapangyarihang bansa. May mabubuti at hindi mabubuting dulot ang pananakop sa bawat kolonya. Ang pagbabagong politikal, kultural at pangkabuhayan ay ilan lamang sa mga ito. Ang tunggalian sa Afrika ng mga bansang kanluranin. Hindi naging madali sa mga Europeo ang paggagalugad sa Afrika sapagkat malakas ang agos ng ilog, madilim ang mga gubat at maraming hayop ang naglipana. Idagdag pa sa mga balakid ang napakainit na klima at pagkakaroon ng maraming pesteng may dalang sakit tulad ng malaria at yellow fever. Nagkaroon lamang ng kaalaman sa Afrika nang marating at magalugad ni David Livingstone, isang misyonerong Ingles ang ilog Zambales noong 1854. Siya din ang unang dayuhan na nakakita sa magandang talon ng Victoria na ipinangalan sa Reyna ng England. Siya din ang nakakita sa lawa ng Nyasa at Tangkayinka. Nang mamatay si David Livingstone dahil sa sakit, inulat ni Henry Stanley, isang Amerikanong mamamahayag at manlalakbay, ang lahat ng kanyang mga tala tungkol sa Afrika. Sa pamamagitan ng pagbabasa sa ulat nito ay nalinawagan ang mga kanluranin hinggil sa yaman ng Afrika. Dahilan ng tunggalian sa gitnang Afrika ng mga kanluraning bansa, hilaw na materyales, pambansang ambisyon, katanyagan sa pananakop. Ang pinakamalaking bahagi ng Congo Basin ay nakuha ng Belgium sa pamumuno ni Haring Leopoldo I noong 1885. Samantalang ang ibang bahagi ay pinaghati-hatian ng France, Britain, Germany, Portugal at Italy.
Nahahati sa 3 relihiyon ang kontinente ng Afrika. Ito ang hilagang bahagi na nakaharap sa dagat ng Mediterranean, pinagitnaang bahagi ng tropiko at ang malamig na bahagi ng Timog Afrika. Madaling narating ng mga Europyo ang hilagang bahagi sa pamamagitan ng dagat Mediterranean. Nang bumagsak ang Imperyong Romano, nahiwalay ito sa Europe, hindi lamang sa pamahalaan maging sa kanilang relihiyon. Islam ang naging malaganap sa relihiyon sa bahaging ito ng Afrika. Yumaman ang bahaging ito tulad ng Tunis at Algiers dahil sa pangungulimbat sa mga sasakyang dagat ng mga Europyo. Sa umpisa, mga alipin ang dahilan ng mga Europyo sa pananakop sa Afrika, subalit naging interesado na din ang mga ito sa yamang likas na madami sa lugar tulad ng sitrus, ubas, butil, pastulan ng hayop at buhok ng magandang panirahan. Pananakop sa Timog Asya ng mga Ingles. Tulad ng Afrika, ang Asya ay pinaghati-hatian din ng mga bansang kanluranin. Ilan sa mga bansang nag-aagawan ay ang France, Portugal at Britain. Ang British East India Company ay naging lubhang makapangyarihan sa pamahalaan at dinala ang kaisipang teknolohiya, kaugalian at edukasyon sa bansa noong 1800. Inilipat ang kontrol ng pamahalaan sa imperyo ng Great Britain. Tinawag ang India na ang pinaka-maningning na hiyas. Nagwakas ang 7 taong digmaan sa France at Britain dahil sa Treaty of Paris noong 1863. Dahil dito, nawala ng teritoryo sa India ang France. Ang United States laban sa Spain. Hindi nagpahuli ang United States sa mga bansang industrialismo. Napasali ang United States sa digmaang laban sa Spain noong 1898. Naging matagumpay ang United States sa digmaan kaya nasakop nito ang Guam, Puerto Rico at Pilipinas. Naging himpilang dagat patungo sa silangan ng bansang Amerika ang Pilipinas at Guam. Samantala, ang Puerto Rico ay naging himulang dagat naman sa Cambodia. Matapos ang unang digmaang pandaigdig, nakuha rin ng United States ang teritoryo ng Samoa na naging mahalagang himpilang dagat sa Hawaii at Pearl Harbor na pangunahing basing pandagat ng United States sa Pacific. Ang West Indies, Australia, New Zealand at iba pang bansa sa Central America ay mahihina at walang pagkakaisa. Dahil dito, nagsilbing tagapangalaga ng mga pok na ito ang United States para mapanatiling bukas sa pamilihan ng mga bayan, makakuha ng hilaw na sangkap at mapangalagaan ang ekonomikong interes ng Amerika. Nakaligtas sa kaguluhan ang Australia at New Zealand dahil sa Great Britain. Natuklasan din ng mga Briton na mayroong mga ginto sa Australia kaya dito na sila nanirahan. Ngayon naman, tumungo tayo sa epekto ng ikalawang yugto ng imperyalismo. Malaking bahagi ng buhay ang naapektuhan ng mananakop. Ang mga gawaing pampolitika, pang-ekonomiya, panlipunan, espiritual at pangkultura ang ginamit ng mga mananakop na pang-akit sa mga bansang nasakop para sumunod. Ilan sa mga pinaggagawa nila ay ang pagtatrabaho sa bukid, paggawaan ng barko sa hukbong sandataan. Ang imperyalismo sa Asya at Afrika ay nagbunga ng pagsasamantala sa likas na yaman at lakas na paggawa. Naging sanhi rin ito ng pagkasira ng katutubong kultura sa ilang bahagi ng kolonya dahil sa pananaig ng impluwensyang kanluranin. Ang hidwaan sa teritoryo sa Afrika at Asya dahil sa hindi makatwirang pagtatakda ng hangganang ay ramdam pa rin sa mga kasalukuyan. Maraming salamat sa ating pakikinig. Naway may natutunan kayo.